Totoo ba kung meron mang napakalungkot sa pagtanda, lalo na sa isang magulang, yung napuno ng sakit ng kalooban? Totoo po ba pwedeng mangyari ito sa isang magulang, sa isang tumatanda na tao? Alam niyo po, kung meron mang napakalungkot sa pagtanda, lalo na sa isang magulang, yung marami ka pang naipong malungkot na alaala kaysa masasayang alaala. And at the same time, totoo po ba kung meron mang napakalungkot sa pagtanda, lalo na sa isang magulang, yung habang paunti ng paunti yung panahon mo dito sa mundo, parami naman ng parami yung pasakit na tinatanggap mo sa iyong anak. At ito po ang totoo, habang napupuno ng sakit ng kalooban ng puso ng isang tao, mas nagiging struggle siya sa pagpapatawad. Totoo po ba yan? Habang ang isang tao napupuno ng sakit ang kanyang kalooban, mas nagiging struggle siya doon sa kanyang pagpapatawad. At ito po ang totoo, habang mas marami ka pang naiipong malulungkot na alaala, mas nagiging struggle ka sa pagpapatawad. At ito po ang totoo, habang mas marami ka pang naiipon na masasakit na alaala, malulungkot na alaala, ang hirap magpatawad. But sino po naniniwala, mas mabuti pa rin na bitawan na lang lahat ng naipon mong sakit ng kalooban, lalo na sa mga magulang. Totoo po ba yan? Kasi nga, hindi mo naman may iwasan na there are some point ng buhay mo, masasaktan ka ng anak mo Sino po rito kayang umamin? May mga pagkakataon ng buhay mo, nasaktan ka ng anak mo, yung kalooban mo. Alam niyo po, gaya po kasi natin, wala rin namang mga perpektong mga anak. At there are some point ng ating buhay, pwede kang masaktan. There are some point ng buhay mo na habang tumatanda ka bilang magulang, parang mas marami pa yung naiipon mong sakit ng kalooban. Parang mas marami pa yung natitira sa'yo na alaala na masasakit mula sa mga ginawa ng iyong anak. But again, sino po naniniwala, mas mabuti pa rin nakalimutan na lang lahat ng mga naipon mong lungkot sa buhay. Sino po rito naniniwala na mas maganda pa yun Nakalimutan mo na lang, bitawan mo na lang lahat ng mga naipon mong sakit ng kalooban. At again, sino po naniniwala, mas mabuti pa rin na magpatawad na lang doon sa mga nakapanakit sa'yo, lalo na sa pamilya mo at lalo na sa mga anak mo. Kaya nga ang sabi dito ni Lord sa Luke chapter 6:38, ang sabi niya, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay niya sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat ng inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Si Lord, at this point, He talk about very important things kung paano ba dapat ratuhin yung mga nakapanakit sa'yo. He doesn't talk about money or giving. Kasi nga, pag pinag-usapan o ginamit itong verse na to, madalas, ang tinutukoy ng gumagamit about giving, about money, no. Ang Panginoon, nang sinasabi niya yung bagay na ito, ang ibig niyang sabihin, ito ay tungkol doon sa pagpapatawad, doon sa mga nakapanakit sa'yo. The context of this particular verse is about forgiveness. Forgiveness sa mga nakapanakit sa iyo, lalo na sa mga anak mo. Forgiveness sa mga nagdala ng maraming kasakitan sa kalooban mo, lalo na sa mga anak mo. And forgiveness doon sa mga nagbigay ng bigat sa puso mo habang tumatanda ka bilang magulang. Now, the question is, bakit maraming magulang napupuno ng sakit ng kalooban sa anak sa kanilang pagtanda? Totoo po ba nangyayari ito? May mga magulang, habang tumatanda, ang naiipon sakit ng kalooban May mga magulang, habang tumatanda, ang naiiwang alaala, yung sakit doon sa kanilang kalooban. Alam niyo po, isa sa mga dahilan, bakit may mga magulang, mas marami pang naiipon na sakit na alaala sa kanilang puso, unang-unang dahilan, marami pong anak o maraming magulang, sumobra yung pag-asa o pagdepende sa anak. Totoo po ba may magulang, sumobra yung pag-asa sa anak? Pag-asa na susuportahan siya, pagtanda niya, pag-asa na kakalingain siya pagtanda niya, pag-asa na sasamahan siya,
pagtanda niya. But sino po naniniwala? Hindi po lahat ng tumandang magulang sinuportahan ng anak. Totoo po ba yan? Hindi lahat ng tumandang magulang sinamahan ng kanilang anak. At sino po naniniwala? Hindi lahat ng tumandang magulang kinalinga ng kanilang mga anak. What's the point? Una, masarap umasa sa anak na kinalinga mo pero napakasakit pag binigo ka. Totoo pa ba yan? Masarap umasa sa anak pero pag binigo ka ng anak mo, napakasakit nun. Bilang magulang, wala nang sasarapan doon sa pangarap na pagtanda mo, tutulungan ka ng anak mo eh. Totoo ba yan? Sino nangangarap na sa puso mo, pagtanda mo, tutulungan ka ng anak mo? At sino nangangarap na pagtanda mo, sasamahan ka ng mga anak mo? At sino po rito sa mga magulang nangangarap na pagtanda mo, kakalingain ka ng mga anak mo? But sino po naniniwala, sobrang sakit pag nabigo ka, nakalingain ng anak mo. Alam niyo po, isa sa masakit na realidad ng buhay, hindi lahat ng anak marunong magbalik ng kalinga na minsay ibinigay ng kanilang magulang. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi lahat ng anak marunong magbalik ng kalinga na minsay ibinalik o binigay ng kanilang magulang sa kanya. Hindi lahat ng anak, isa sa mga masakit na realidad ng buhay, hindi lahat ng anak marunong magbalik ng tulong na minsay ibinigay ng anak o ng magulang sa kanya. At masakit na realidad ng buhay, hindi lahat ng anak ay marunong magbalik ng panahon na minsan ay ibinigay ng magulang sa kanya. Alam niyo po, sometimes, hirap na hirap tayong tanggapin yung reality na may mga anak hindi marunong magbalik ng panahon sa kanilang magulang. Hindi marunong magbalik ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng pagtulong, pagsuporta na minsan ay ibinigay ng kanilang magulang sa kanya. Ikalawa, hindi lahat ng anak parehas sa magiging pagtrato sa magulang. Totoo po ba yan? Pansinin nyo, hindi lahat ng anak, kahit pare-parehas na sa iyo ng galing, iba-iba ang pwedeng maging karakter. Iba-iba yung pwedeng maging pagtrato sa isang magulang. Alam niyo po, may mga anak na marunong tumanaw sa magulang at may mga anak na hindi marunong tumanaw sa magulang. And that is the reality in our journey as a parent. Hindi lahat ng anak ay pwede o marunong tumanaw sa magulang. May mga anak na ramdam ang kailangan ng magulang at may mga anak na walang pakialam sa kailangan ng magulang. Totoo po ba yan? Ang magulang, alam niyo po, kailangan nating tanggapin yung reality na yun. Kasi marami kang maiipon na sama ng loob. Marami kang maiipon na sakit ng kalooban habang hindi mo tinatanggap yung reality na yun. Alam niyo po, anong ibig sabihin nito? Again, nakita ko kahit pala nagmula sa isang magulang, pwedeng magkaiba-iba ang puso ng mga anak sa magulang. Kahit pala galing sa isang magulang, pwedeng magkaiba-iba ang pagmamahal ng anak sa kanilang magulang. At nakita ko po, kahit pala nagmula sa isang magulang, meron talagang titingin at hindi titingin sa magulang. Iyon yung isang masakit na reality sa journey ng isang magulang. Bakit naiipon o naiipunan ng masasakit na alaala ang isang magulang? Simply because, alam niyo po, again, napakarami kasi, yung mga magulang na sumobra yung kanilang pag-asa, pagdepende sa kanilang anak. Ikalawa, marami magulang sumobra pag-ikot ng buhay sa anak. Totoo po ba yan? May mga magulang umikot ang buhay sa kanilang mga anak. Alam niyo po, may mga magulang hinayaan na sa anak umikot ang buhay. May mga magulang hinayaan na ang maging mundo nila yung kanilang anak. At may mga magulang hinayaan nang magsimula at matapos ang kanilang journey sa kanilang anak. Pero ang problema, una, yung anak na itinuturing mong mundo, magkakaroon ito ng sariling mundo.
Totoo ba yan? Yung mga anak na itinuturing mong mundo mo ngayon, isang araw magkakaroon niya ng sarili niyang mundo. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, yung anak na itinuturing mong mundo, lalaki at maghahanap din ng ibang mundo sa labas ng buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, yung anak na itinuturing mong mundo, lalaki at bubuo ng sarili niyang mga pangarap. At sa ayaw at sa gusto mo, yung anak na itinuturing mong mundo, lalaki at bubuo ng sarili niyang pamilya. Hindi lang maghahanap ng sariling mundo niya, bubuo din ng sariling mga pangarap niya at bubuo din ng sariling mga pangarap niya. Iyon yung reality o realidad sa buhay ng isang magulang. Yung mga anak na itinuturing mo ngayong mundo, isang araw, aalis sa tabi mo. Bubuo ng sarili niyang mundo, bubuo ng sarili niyang pangarap, bubuo ng sarili niyang pamilya. Alam niyo po, tanggapin mo na bilang magulang, isang araw, magkakaroon talaga ng sariling mundo ang anak mo. At tanggapin mo na bilang magulang, na isang araw, pwede kang iwan ng anak mo para sa pamilya niya. Pwede kang iwan ng anak mo para sa pangarap niya. Alam niyo po, kaya lang naman tayo madalas nasasaktan, ayaw kasi nating tanggapin na yung anak natin magkakaroon na ng sariling mundo. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, tanggapin mo na ngayon pa lang. Yung hindi pa nabubuo sa tiyan mo, tanggapin mo na isang araw, bubuo ng pangarap niya, magkakaroon ng sarili niyang pangarap, pamilya, at naalis sa tabi mo. Alam niyo po, again, nasasaktan tayo kasi ayaw natin tanggapin yung reality. Pero yun yung realidad na isang araw talaga magkakaroon ng sariling mundo ang anak mo. Ikalawa, ang lahat, kasama ang anak, pawang pansamantalang pahiram ng Diyos. Totoo mo ba? Lahat ng meron tayo, kasama yung mga anak na meron ka ngayon bilang magulang, pahiram yun ng Diyos. Alam niyo po, kaya nga pag ang anak na ginawang mundo ng isang magulang ay inilayo ng pangarap niya, sobrang nasasaktan ng magulang. Totoo po ba yan? Pag hindi natin tinanggap yung reality na yon, na pahiram lang sa atin ang ating mga anak, isang araw, pag yung anak na kinuha sa iyo ng kanyang pamilya, ng kanyang sariling pangarap, masasaktan ka ng husto. What does it mean? Tandaan niyo po, lalo na sa mga kapwa ko magulang, sa buhay wala kang pwedeng i-keep forever. Tandaan niyo na po. Sa buhay wala kang pwedeng asahan na forever makakasama mo. At sa buhay, kahit yung pinakamamahal mo at pinaka-importante sa iyo, isang araw mawawala sa tabi mo. Ikatlong dahilan, bakit maraming mga magulang naiipunan ng sama ng loob sa kanilang buhay o sa kanilang puso? Marami pong magulang hindi nagtira para sa sarili, para sa kanilang pagtanda. Totoo po ba yan? Nangyayari ba yon? Marami mga magulang hindi natutong magtira para sa kanyang sarili. Alam niyo po, may mga magulang halos inubos na lahat ng panahon para sa kanilang mga anak. Napansin niyo? May mga magulang na hindi na-enjoy yung kanilang mga panahon ng katandaan, yung mga panahon ng kanilang retirement, simply because inubos yung panahon sa anak, inubos pa ng anak yung panahon ng magulang dun sa kanyang mga apo. Alam niyo po, may mga magulang halos inubos na lahat ng lakas para sa mga anak. At may mga magulang halos inubos na lahat ng yaman para sa mga anak. At naniniwala ako na lahat naman yun nung ginawa ng magulang, masaya siya. Totoo po ba yun? Pagka tayo'y naglalaan ng oras, panahon, ng ating yaman sa ating mga anak, masayang-masaya tayo eh. Pero, alam niyo po, ang problema, una, ang lalim ng iiwang sakit sa iyo pag ikaw na ang pinagkaitan ng anak mo. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga magulang na hindi nagtitira ng panahon, hindi nagtitira ng lakas, hindi nagtitira ng yaman para sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang pagtanda, pag ikaw na yung pinagkaitan ng anak mo, sobrang sakit ang mararamdaman mo. Alam niyo po, pag ang magulang
hindi mabigyan ng panahon ng anak na pinagbuhusan niya ng panahon, ng kalinga, na pinagbuhusan niya ng kalinga, ng pera, ng anak na pinagbuhusan niya ng yaman, alam niyo po, sobrang lalim yung iiwang sakit sa iyo nito. Sobrang lalim yung bubuin itong sakit sa puso mo. Pagka ikaw hindi natutong magtira, inubos mo ang lahat-lahat, at dumating yung point na ikaw na yung pinagkakaitan, nangangailangan at pinagkaitan ng iyong anak, sobrang sakit ang mararamdaman mo. Kasi nga, alam niyo po, ito ang totoo eh. Okay lang na hindi ka masaktan kung wala ka naman talagang nagawa para sa mga anak mo. Sa mga magulang, huwag ka nang masaktan kung wala ka naman talagang nagawa para sa anak mo eh. Huwag ka nang maghanap kung wala ka naman talagang nagawa para sa anak mo. At huwag ka nang magintay kung wala ka naman talagang nagawa para sa anak mo. Pero tandaan nyo, sa lahat po ng mga anak, anumang ibabalik mo sa magulang mo, napakaganda, ibabalik ng buhay sa iyo. Totoo po ba yan? Sa mga anak, anumang ibabalik mo sa anak, sa mga magulang mo, mas maganda ang ibabalik ng buhay sa iyo. Anumang isusukli mo sa magulang mo, napakabuti ang ibabalik ng buhay sa iyo. At anumang tatanawin mo sa magulang mo, mas napakalaki ang ibabalik ng buhay sa iyo. Kaya nga, sa mga anak, huwag mo nang tingnan kung hindi man naibigay ng magulang mo lahat-lahat ng gusto mo sa panahon ng kabataan mo. Huwag mo nang tingnan yung mga flaws, yung mga pagkukulang, yung mga weaknesses ng magulang mo. Tandaan mo na lang, kapag ka nagbalik ka sa magulang mo, mas malaki ang ibabalik ng buhay sa iyo at ng Diyos sa iyo. Tandaan mo na lang na kapag tumanaw ka sa magulang mo, mas malaki ang ibabalik ng buhay sa iyo at ng Diyos sa iyo. Ikalawa, alam niyo po, sa mga magulang, magsisi ka man sa huli, wala ka nang magagawa kung hindi ka nagtira para sa sarili mo. Tandaan niyo po, doon sa mga magulang na hindi natutong magtira para sa kanyang sarili, magsisi ka man sa huli, wala ka nang magagawa. Alam niyo po, lalo na doon sa aspetong pinansyal, kasi hindi mo na maibabalik yung panahon ng kalakasan mo eh. Totoo po ba yun? Sa mga magulang na hindi nagtira para sa kanilang sarili, lalo na sa finances, sa financial aspect, wala ka nang magagawa. Hindi mo na maibabalik yung panahon ng kalakasan mo. Hindi mo na maibabalik yung panahon ng kalakasan mo sa pagkita, at hindi mo na maibabalik yung panahon na pwede ka pang magtabi para sa sarili mo. Kung hindi mo yung ginawa sa panahon ng kabataan mo, sa panahon ng kalakasan mo, ng pagkita, kahit ano gawin mo, wala nang mangyayari sa pagsisisi mo. Ganun kaimportante na ang isang magulang marunong magtira para sa kanyang sarili. Ang isang magulang marunong magtabi para sa kanyang sarili. Alam niyo po, bakit napaka-importante nun? Alam niyo po, pag binuhos mo lahat sa mga anak mo, sa mga magulang, paghingi mo ng pagkain o pangkain mo at tinanggihan ka ng anak mo, parang pinipilas ang puso mo nun. Totoo pa ba yan? Pag nangyari sa iyo yung point na yon ng buhay mo, binuhos mo lahat sa mga anak mo, at dumating yung pagkakataon na kailangan mo ng pangkain at tinanggihan ka ng anak mo, parang pinipilas ang puso ng isang magulang. Pag binuhos mo ang lahat-lahat sa anak mo, at dumating yung point na tinanggihan ka para sa pambili mo ng gamot, mahihiling mo sa Diyos na sana hindi ka na tumanda. At pag dumating yung point na kailangan mong magpa-hospital at hindi ka kinalingan ng anak mo, tinanggihan ka, mahihiling mo sa Diyos na sana kunin ka na niya. Ganon kasakit yung reality sa buhay ng isang magulang na hindi natutong maghanda para sa kanyang pagtanda. Now,
The question is, ano-ano nga ba karaniwang pinanggagalingan ng sama ng loob ng isang magulang sa anak? Una, napakarami pong pangako ng anak na napako. Sino po aminado? Masakit pag pinangangkuan ka at hindi natupad ang pangako sa iyo. Totoo po ba yan? Napakasakit kapag kami nangako sa iyo, lalo na sa isang magulang ang nangako sa iyo, anak mo, at hindi ito natupad. Napakasakit nun. Sometimes, may mga anak, ang tingin nila, parang simpleng pangako lang naman yun eh. Pero tandaan nyo po, napakasakit sa isang magulang kapag ka binibigo at ang bumibigo sa kanila, yung anak niya. Alam niyo po, why? Bakit sobrang sakit pagpangako ng anak ang hindi tinupad? Una, dahil maraming pwedeng paghugutan ang isang magulang ng dahilan para hindi siya biguin ng kanyang anak. Totoo po ba sa mga magulang? Marami tayong pwedeng paghugutan ng dahilan para hindi tayo biguin ang ating anak eh. Alam niyo po, tandaan niyo sa lahat ng mga anak, kaya naman umaasa ang isang magulang sa pangako ng anak dahil may nagawa naman siya kahit papaano sa kanyang anak. Totoo po ba yan? Kaya naman yung mga magulang, minsan umaasa sa pangako ng anak kasi alam niya, sa sarili niya, may nagawa naman siya para sa kanyang anak. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, kaya naman umaasa ang isang magulang sa pangako ng anak dahil alam niya may naisakripisyo naman siya kahit papaano para sa kanyang anak. At tandaan niyo, sa lahat ng mga anak, kaya naman umaasa ang isang magulang sa pangako ng anak dahil napakarami niyang kinalimutan para sa kanyang mga anak. Sino po rito sa mga magulang? Alam niya sa sarili niya, marami siyang kinalimutan para sa kanyang anak. Marami siyang sinakripisyo para sa kanyang anak. At marami siyang tiniis na hirap para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, kaya nga sa mga anak, tandaan niyo, napakarami kasing pwedeng paghugutan ng isang magulang, bakit nasasaktan siya pag binibigo yung pangako ng kanyang anak. Alam niyo po, again, yung pagpupuyat niya ng isang magulang sa gabi habang pinalalaki ka, isang dahilan yun ng magulang para umasa siya na hindi siya bibiguin ng kanyang anak eh. Yung pagtitiis niya ng gutom para may pang-aral ka, yung pagtatrabaho niya kahit may sakit, makatapos ka lang, lahat yun malalim na dahilan para masaktan ng isang magulang kapag ka binibigo siya ng kanyang anak. May sino po rito na naranasan ng masaktan sa mga magulang? Sino po rito naranasan ng mabigo sa mga anak? Sa pangako ng mga anak. Alam niyo po, again, iba ang sakit. Ikalawa, ang problema, dahil kung may pinakakinalinga ang isang magulang, anak ngayon. Bakit umaasa ang isang magulang na hindi siya bibiguin ng kanyang anak? Simply because kung meron mang tao na pinakakinalinga ang isang magulang, yung anak ngayon. Lalo na ang isang nanay. Sa mga magulang, totoo ba sobrang sakit pag sinabi ng anak mo na bibigyan ka ng pera sa sweldo niya, pero nakailang sweldo na, hindi ka pa binibigyan ng pera? Sino rito experience yan? At nasaktan siya. Sino rito nasaktan nung sinabihan ka ng anak mo na pagsweldo niya, lalabas kayo, pero nakita mo sa post, barkada niya kasama niya paglabas? At sino rito nasaktan nung pinangakuan ng anak niya na dadaling sa ibang bansa? Pero nakailang balik na sa ibang bansa, iba yung kasama. Alam niyo po, sobrang sakit sa isang magulang yung pangako ng isang anak na hindi natutupad. Kaya nga dapat yung mga anak marunong makiramdam sa damdamin ng magulang. Yung akala natin na simpleng bagay lang na pangako, pero pag hindi tinupad yon, dinaramdam yon ng mga magulang. Nasasaktan yon yung mga magulang na binibigo ng kanilang mga anak. Alam niyo po,
Sino rito nasaktan sa mga magulang? Noon sinabihan ng anak na pag-abroad niya, buwan-buwan padadalang ka. Pero ang napadala lang sa'yo, kumusta? Bakit sobrang sakit nun? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, sobrang sarap ipagmalaki sa iba na naaalala ka ng anak mo. Pero sobrang sakit pag nalaman ng iba na hindi ka man lang maalala ng anak mo. Sobrang sarap ipagmalaki sa ibang tao na yung anak mo, sinusuportahan ka, pero sobrang sakit malaman ng iba na pinagdaramutan ka ng anak mo. Sa lahat ng mga anak, tandaan niyo, sobrang sarap ipagmalaki sa iba na kinakalinga ka ng anak mo. Pero sobrang sakit malaman ng iba na inabandona ka ng anak mo. Kaya nga ganong kalalim ang sugat na dala ng mga nabigong pangarap o pangako sa isang magulang. Ikalawa, na pinanggagalingan ng malalim na sakit ng kalooban ng magulang sa kanyang anak, napakaraming pagbaliwala ang ipinaramdam ng anak. Totoo po ba? Kasama sa mga pinanggagalingan ng sama ng loob ng isang magulang, pagbaliwala sa magulang o yung pagbaliwala ng anak. Alam niyo po, sobrang sakit sa isang magulang na matapos mo mapalaki anak mo, babaliwalain ka. Na matapos mo mapag-aral, babaliwalain ka. What's the point? Una, bagamat responsibilidad ang palakihin at paaralin ng anak, pero hindi rin naman biro ang magpalaki at magpaaral ng anak. Totoo po ba yan sa mga magulang? Hindi biro ang magpalaki ng anak. Hindi biro ang magpaaral ng anak. Alam niyo po, may mga pagkakataon, halos igapang na lang ng magulang ang pag-aaral ng anak. Totoo po ba yan? Sino rin to naranasan yon? Na lahat ginawa mo, may sakit ka, nagtatrabaho ka, masama ang pakiramdam mo, nagtatrabaho ka, yung mga ayaw mong lapitan, nilalapitan mo, para lang makatapos yung anak mo. Kaya nga sa mga anak, tandaan nyo, wag lang yung responsibilidad ng magulang ang tingnan mo rin yung sakripisyo na ginawa niya, mapalaki ka lang. Sa mga anak, tandaan nyo, wag lang yung responsibilidad ang tingnan nyo para mapag-aral ka, kung hindi tingnan mo rin yung hirap na dinanas ng magulang mo, mapag-aral ka lang, mapagtapos ka lang ng pag-aaral mo. At tandaan nyo po, sa lahat ng mga anak, wag lang yung responsibilidad ng magulang mo ang tingnan mo rin yung mga kinalimutan niya para sa kanyang sarili, mapabuti ka lang. Anong ibig sabihin nito? Hindi po madali ang tayuan ang responsibilidad na palakihin ng anak. Hindi madali ang tayuan ang responsibilidad na paaralin ang mga anak. Kaya bago mo tingnan yung responsibilidad nila, tingnan mo muna kung gaano kahirap maging magulang. Bago mo tingnan yung responsibilidad nila, tingnan mo muna kung ano yung hirap na kinaya ng isang magulang. Bago mo tingnan sa mga anak, bago mo tingnan na yung responsibilidad nila, tingnan mo muna yung mga hirap, yung mga sakripisyo na ginawa nila bilang magulang. Ikalawa, kung meron mang pinakamasakit na magagawa ang anak sa magulang, baliwalain ang magulang niya. Alam niyo po, sobrang sakit. Sino nasasaktan sa mga magulang pag binabaliwala ng anak mo yung mga paalala mo? Yung mga simpleng paalala mo na umuwi ka ng maaga, yung mga simpleng paalala na iwasan mo yung barkada na yan, iwasan mo yung tao na yan. Alam niyo po, sobrang sakit sa magulang kapag ka binabaliwala yung mga paalala na yon. Totoo po ba? Sobrang sakit sa isang magulang kapag ka yung mga paalala mo na alam mong para sa anak mo, sa ikabubuti niya, binabaliwala niya. Sobrang sakit sa isang magulang kapag ka yung mga paghihirap mo, binabaliwala ng anak mo. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, sobrang sakit kapag ka yung mga paghihirap mo, binabaliwala ng anak mo. At sobrang sakit sa isang magulang kapag kayong mga pangarap mo para sa kanya, binabaliwala niya. Kasi nga ito ang totoo. Wala namang kasing paalala ang magulang na ikasisira ng anak.
Manapa, pag sinuway niya, iyon ang ikasisira ng anak. Wala namang paghihirap ng magulang ang ikasisira ng anak. Manapa, yung pagbaliwala sa paghihirap ng magulang ang ikasira ng anak. At wala namang pinangarap ang magulang na ikasisira ng anak. Manapa, sukat ikasira ng anak yung hindi niya pahalagahan yung pangarap ng magulang niya para sa kanya. Kaya nga, tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, hanggang ngayon, napakapalad mo na hanggang ngayon, may magulang pa na nagpapaalala sa iyo. Kasi, isang araw yung paalala ng anak ng magulang mo, alaala na lang yon. Napakapalad mo sa lahat ng mga anak na hanggang ngayon, may mga magulang ka pa na nagsisikap para sa iyo. Kasi, isang araw, alaala na lang yung pagsisikap nila para sa iyo. At napakapalad mo na hanggang ngayon, may mga magulang pa na nangangarap para sa iyo. Kasi isang araw, alaala na lang yung magulang mo na minsan nangarap para sa iyo. And another thing, saan nanggagaling madalas yung sama ng loob ng isang magulang sa anak? Napakaraming pagsusungit na ginawa sa magulang. Totoo po ba may mga anak? Ang bait-bait sa iba pero dragon ang datingan sa magulang. Totoo po ba yan? Sobrang bait sa iba. Pero pagdating sa kanilang magulang, kinakagat yung kanilang magulang. May mga anak ang galang-galang sa school, pero pagdating sa bahay, daig pa principal. Totoo po ba yan? May mga ganong anak, ang galang-galang sa school, pero pagdating sa bahay, parang principal. At may mga anak, ang giliw-giliw doon sa mga nanay, doon sa mga tatay, nung barkada nila, pero pagdating doon sa sariling nanay, pagdating doon sa sariling tatay, parang asong may rabies kung makaangil sa magulang. Totoo pa ba yan? May mga anak, nakakagulat kung makaangil sa magulang. Pero pagdating doon sa ibang magulang, ang bait-bait. Nasmin, tandaan nyo po, sa lahat ng mga anak, bago ka maging magalang sa iba, sa magulang mo muna. Kasi hindi ka pwedeng maging mabuti sa malayo sa'yo nang hindi ka muna nagiging mabuti sa malapit sa'yo. Hindi ka pwedeng maging magalang sa iba, pero ang bastos mo sa magulang mo. At hindi ka pwedeng maging magiliw sa iba, pero ang sungit mo sa magulang mo. Kasi nga ito ang totoo. Lahat ng mabuti sa isang tao nagsisimula sa loob palabas. Meaning, magiging pakitang tao lang ang lahat ng galang na meron ka sa ibang tao kung hindi mo ito na ibibigay sa magulang mo. Magiging pakitang tao lang lahat ng giliw na meron ka sa ibang tao na hindi mo na ibibigay sa magulang mo. Tandaan niyo po, again, magiging pakitang tao lahat ng paggalang na meron ka para sa iba na nabibigo kang maibigay sa sarili mong magulang. Kaya ganun kaimportante na bago mo gawin sa iba anumang mabuting bagay, sa magulang mo muna. Ganun kaimportante na bago mo iparamdam sa iba ang mabuting bagay, sa magulang mo muna. At ganun kaimportante na bago mo ibigay sa iba anumang mabuting bagay, sa magulang mo muna. Ikalawa, at the end of the day, lahat ng pagsusungit sa magulang, pagsisisihan ng anak. Tandaan nyo, sa lahat ng mga anak na nagsungit sa magulang, nagdabog sa magulang, sinuway ang magulang, isang araw, pagsisisihan mo yung ginawa mo. Alam niyo po, lahat ng pangit na ginawa sa magulang, isang araw pagsisisihan ng anak. Lahat ng masakit na ginawa sa magulang, lahat yung pagsisisihan ng anak. At lahat ng hindi dapat ginawa sa magulang, lahat yung pagsisisihan ng anak. Anong pinapakita rito? Sa lahat po ng mga anak, bago pa maging huli ang lahat, itama mo na anumang dapat mong itama
sa pagtrato sa magulang mo. Bago pa mapuno ng pagsisisi ang pakikitungo mo sa magulang mo, itama mo na ang dapat mong itama sa trato sa magulang mo. At bago pa mapuno ng lungkot yung kwento ng pakikitungo mo sa magulang mo, itama mo na yung dapat mong itamang trato sa magulang mo. Dahil ito po ang totoo. Kung may gugustuhin man ang isang magulang sa kanyang pagtanda, tumanda siya na malaya sa anumang sama ng loob, lalo na sa kanyang anak. Totoo po ba yan? Sa lahat ng mga magulang, sino rito, gusto niya pagtanda niya, wala siyang sama ng loob sa kanyang magulang. Alam niyo po, sa lahat ng mga magulang, kung meron man silang gusto, yung tumanda sila na payapa ang kanilang puso. Now, ang tanong, paano nga ba tumanda na malaya sa sama ng loob sa mga anak? Sino po rito, yun yung gusto niya? Yung tumanda siya na wala talagang anumang naiiwang sama ng loob sa puso niya, lalo na para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, unang-unang dapat mong gawin, expect less and do more. Sino po naniniwala? Pag hindi ka naman masyadong nag-e-expect, hindi ka naman masyadong masasaktan eh. Totoo po ba? Sa mga magulang, pag hindi ka naman nag-e-expect, hindi ka naman masyadong masasaktan. Pero subukan mong mag-expect sa mga anak mo, pag binigo ka, grabe ang sakit. What's the point? Una, you have to prepare your finances para sa pagtanda mo. Sa mga kapwa ko po magulang, at may mga kakayanan pa namang maghanda para sa aspetong to, paghandaan mo yung financial aspect ng pagtanda mo. Alam niyo po, tandaan niyo mabuti sa mga kapwa magulang ko, hindi mo pwedeng iasa sa anak mo ang pagtanda mo. Hindi pinakamali mong magagawa sa pagtanda mo ang iasa ang pagtanda mo sa mga anak mo. Tandaan niyo po, pinakamaling magagawa mo yung iasa mo yung pagtanda mo sa mga anak mo. Why? Kasi nga, ito ang totoo. Kahit gaano pa kabait ang anak mo, pag nakapag-asawa yan ng may lahing mangkukulam, humihingi ka pa lang, pinagbabawalan na ang anak mo. Tandaan niyo po sa mga kapwa magulang ko, kahit gaano kabait ang anak mo, pag nakapag-asawa yan ng kumakain ng pera, humihingi ka pa lang, sinasakmal na yung anak mo. Kahit gaano kabait ang anak mo, pag nakapag-asawa yan ng ganid sa pera, hindi ka makakatikim ng tulong sa anak mo. Kaya nga dapat ang mga magulang, at kahit yung mga hindi pa magulang, dapat pinaghahandaan ng pagtanda. Lalo na yung financial aspect. Hindi mo pwedeng iasa yung pagtanda mo sa iyong anak, lalo na doon sa financial aspect. Kasi nga, again, pag gano'n ang sitwasyon ng isang magulang, hindi ka pwedeng hindi mapuno ng sama ng loob. Totoo po ba? Pag tinatanggihan ka na ng anak mo, hindi ka mabigyan ng tulong ng anak mo, hindi ka pwedeng hindi mapuno ng sama ng loob. At walang ibang solusyon dito, kundi paghandaan mo financially ang pagtanda mo. Kahit walang garbo, paghandaan mo, kakainin mo, pagtanda mo. Yung kahit papaano, alam mo, may naitatabi ka ngayon, na pagtanda mo, alam mo, magagamit mo. Kahit walang garbo, paghandaan mo yung titiran mo. Gaya po nung isang beses na naituro ko, hanggat maaari, wag mong papangarapin na makitira sa mga anak mo pagtanda mo. Paghandaan po natin, yung titira natin, pagtanda natin. At para iwas sa sama ng loob, kahit walang garbo, paghandaan mo, kamatayan yung mag-asawa. Sino rito naghahanda na para sa kamatayan nila? Wag lang yung pagpunta mo doon sa eternity, paghandaan mo. Paghandaan mo rin yung kamatayan mo. Sa mga magulang, wag nyo pong ibubuwal na lang sa mga anak nyo yung katawan nyo pag namatay kayo. Nabahala na sila.
Bahala na sila sa burol, bahala na sila doon sa paglilibingan mo, bahala na sila doon sa atakol mo, bahala na sila doon sa mga magsisipaglamay. No. Ang lahat po sa buhay na paghahandaan kasama kamatayan. Alam niyo po, para iwas sa sama ng loob sa anak, wag mo nang pangarapin na hihingi ka ng kakainin mo sa anak mo pagtanda mo. Tandaan nyo sa mga kapwa magulang ko, wag mong papangarapin na pagtanda mo, hihingi ka ng kakainin sa anak mo. At wag mong papangarapin na pagtanda mo, makikitira ka sa mga anak mo. At wag mong papangarapin na pag namatay ka, ang asawa mo, bahala na mga anak nyo. No. Pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang magulang, yung pagtanda niya, manghingi ng kakainin sa anak. Pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang magulang, yung pagtanda niya, makikitira siya sa kanyang anak at manugang. At pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang magulang, yung mamamatay na lang siya, pinanghihingi pa siya para sa kanyang burol, para sa kanyang paglilibingan, para sa kanyang ataol. Huwag niyo pong iasa ang kakainin pagtanda niyo sa inyong anak. Huwag niyong iasa ang titiran niyo sa inyong pagtanda. At huwag niyong iasa ang kamatayan niyo sa inyong mga anak. Ikalawa, you have to prepare yourself na pagtanda mo, pwede kang mag-isa. Para iwas sama ng loob, ihanda mo na sarili mo na pwedeng pagtanda mo, pwede kang mag-isa. Alam niyo po, mas mabuti na yung hindi ka masyadong nag-e-expect nang hindi ka masaktan. Totoo po ba yan? Mas mabuti na yon para hindi ka na masaktan pa. Alam niyo po, pag hindi ka naman kasi nag-e-expect sa dalaw ng anak mo, pagtanda mo, kahit hindi ka dalawin, hindi ka masasaktan. Totoo po ba yan? Pag hindi ka nag-e-expect na aabutan ka ng anak mo, pagtanda mo, pag hindi ka inabutan, hindi ka naman masasaktan eh. At pag hindi ka nag-expect na sasamahan ka ng anak mo, pagtanda mo, pag hindi ka sinamahan, hindi ka masasaktan. Learn to grow old alone with your spouse. Kaya nga, yung mga mag-asawa, tanawin nyo na pagtandaan nyo, kayong dalawa pa rin ang pwedeng magkasama. So kung nag-aaway man kayo, nagkakagalit man kayo, by the way, next week ang tuturo ko po paano hiwalayan ng asawa. Paano sirain ng marriage. Tandaan nyo, you have to learn to grow old alone with your spouse. You have to learn to grow old alone with your pet. Kung may alaga ka, i-enjoy mo na lang yung pagtanda mo kasama ang asawa mo, kasama ang alaga mo. Learn to grow old with the Lord. Kasama ang Diyos. At higit sa lahat, learn to release your children. Let them take their own journey. Matuto tayo na i-release yung mga anak natin para iwas sama ng loob pagtanda. Another thing, expect less, love more. Alam niyo po, pag hinayaan mo mangibabaw sa pagmamahal mo kaysa mga expectation mo sa anak mo, at the end of the day, wala kang maiipong sama ng loob. Alam niyo po, pag binahal mo na lang sa halip inasahan mo anak mo, at the end of the day, wala kang maiipong sama ng loob. Alam niyo po, kami mag-asawa, tinuturoan kami ng Panginoon na wag nang mag-expect ng kahit ano sa aming mga anak. Mas turuan na lang namin yung aming puso na mas mahalin yung aming mga anak. Kasi nga, sinasabi ko po sa inyo, napakasakit pagka yung anak ang bumibigo sa isang magulang. So, learn to expect less and love more. Mas mahalin mo na lang yung mga anak mo. Huwag ka nang mag-expect sa kanila. What does it mean? Una, mas lamang ang nagmahal kaysa nagtanim ng sama ng loob eh. Totoo po ba yan? Pag pinili mo na lang na mas magmahal, at the end of the day, wala kang regrets. Pag pinili mo na lang na magmahal, sa huli, wala kang gugustuhin balikan sa nakaraan eh.
At sino po naniniwala? Pag pinili mo na lang na magmahal, sa huli, wala kang gugustuhing palitan sa mga nakaraan. Pero subukan mong mas piliing magtanim ng sama ng loob, lalo na sa anak mo, ang dami mong pwedeng maging regrets sa pagtanda mo. Subukan mong mas piliin na magtanim ng sama ng loob kaysa mahalin ang anak mo, ang dami mong gugustuhing balikan sa nakaraan. Ang dami mong gugustuhing palitan sa nakaraan. Ikalawa, mas malaya ang magmahal kaysa magtanim ng sama ng loob. Sa mga kapwa magulang ko po, tandaan nyo, pwede kang ikulong ng sama ng loob hanggang sa pagtanda mo bilang magulang. Pwede yung pagtanda mo, hindi mo na ma-enjoy dahil puno ka ng sama ng loob. At pwedeng yung pagtanda mo, umikot na lang sa sama ng loob mo sa mga anak mo. At ito po ang totoo. Habang nakakulong ka sa sama ng loob sa anak mo, malabo kayong makapag-create ng bagong kwento. Habang nakakulong ka sa sama ng loob sa anak mo, malabo kayong makapag-create ng masayang kwento. At habang nakakulong ka sa sama ng loob sa anak mo, malabo kayong makapag-create ng kwento na isang araw gugustuhin yung balikan. Sa aminin mo man at hindi, wala nang lulungkot sa magulang na puno ng sama ng loob sa kanyang anak. Sa aminin mo man at hindi, wala nang lulungkot sa magulang na nakulong sa sama ng loob sa kanyang anak. At wala nang lulungkot sa magulang na inispend na lang yung pagtanda niya sa sama ng loob sa kanyang anak. So expect less, love more para sa mas malayang journey sa pagtanda mo. And finally, expect less, forgive more. Again, sino po rito nasaktan sa mga anak niya? Nasaktan na ng anak niya. Emotionally, verbally, financially. Alam niyo po, totoo ba, pinakamahirap sa pagtanda? Ang dami mong kasamaan ng loob. Sino rito aminado? Ang hirap tumanda na ang dami mong kasamaan ng loob. At sino po aminado? Napakahirap tumanda na ang kasamaan ng loob mo galing sa pamilya. At sino po rito aminado? Mas mahirap na bilang magulang yung sama ng loob mo o yung kasamaan ng loob mo, yung anak mo. Ano pinapakita nito? For the peace of your remaining years, forgive more. Sa mga kapwa magulang ko po, tandaan nyo, mas papayapa mga natitirang taon natin sa journey, pagpipiliin mong magpatawad na lang. Alam niyo po, again, sa mga kapwa magulang ko, sa halip balik-balikan mo pa yung mga pangako ng anak mo na hindi tinupad, piliin mo na lang na magpatawad. At kalimutan na yon. Sa mga kapwa magulang ko, sa halip balik-balikan mo pa yung mga ginawang pagbaliwala sa iyo ng anak mo, magpatawad ka na lang at kalimutan na yon. At sa mga kapwa magulang ko po, sa halip balik-balikan mo pa yung mga masasakit na salita na binigay sa iyo ng anak mo, kalimutan mo na lang at patawarin mo na lang. Kasi nga, habang binabalikan mo yung mga nabigong pangako sa iyo ng anak mo, napupuno lang ng lungkot yung natitirang taon mo. Habang binabalikan mo yung pagbaliwala sa iyo ng anak mo, napupuno lang ng pait mga natitirang taon sa journey mo. At habang binabalikan mo yung masasakit na salitang sinabi sa iyo ng anak mo, napupuno ka lang ng sakit sa natitirang taon sa journey mo. Ikalawa, for the peace of your departure, forgive more. Sino po aminado? Isang araw, aalis tayo dito sa mga kapwa magulang ko po. Isang araw, matatapos yung panahon na pinahiram sa atin ng Panginoon bilang magulang. At kung meron man sigurong pinakamasarap na pag-alis sa mundo, yung wala kang sama ng loob. Totoo pa ba yan? At bilang magulang, kung meron man pinakamasarap
na pag-alis dito sa mundo, aalis ka na wala kang sakit o sama ng loob, lalo na sa mga anak mo. Alam niyo po, again, as a parent, you have to learn to forgive lahat ng hindi tinupad na pangako sa iyo. Dapat ngayong araw na to, ngayong oras na to, wala ka nang ititira na sama ng loob dahil sa mga pangakong hindi tinupad ng anak mo sa iyo. You have to learn to forgive lahat ng pagbaliwala sa iyo. And learn to forgive lahat ng pagdarabog, lahat ng pagsagot na ginawa sa iyo ng anak mo. Tiyakin niyo po sa kapwa magulang ko na pag-alis mo sa mundo, nabitawan mo na lahat ng sakit sa kalooban na pinaranas sa iyo ng mga anak mo. At sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, pinakamalungkot biguin sa buhay ang magulang. Pinakamalungkot baliwalain sa buhay mga magulang. At pinakamasakit sagot-sagutin sa buhay mga magulang. Sana sa kanilang pagtanda, hindi sama ng loob ang ipunin mo sa puso nila. Sana sa pagtanda ng magulang mo, hindi sama ng loob ang pumuno sa puso nila. At sana, sa pag-alis nila dito sa mundo, hindi sama ng loob ang ipabaon mo sa mga magulang mo. Dahil minsan lang, maranasan ng isang tao, ng isang anak, ang magkaroon ng magulang. So be the best child to your parent. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat sa tinanggap naming paalala, mensahe, pagtutuwid. Salamat bilang magulang, tinuruan mo kami, Panginoon, na mas mabuti na yung magpatawad na lang kami, kalimutan na lang namin lahat ng mga nabigong pangako sa amin, lahat ng pagbaliwala sa amin, lahat ng pagsagot sa amin. Dahil mas masarap na tumanda ng malaya sa lahat ng sama ng loob, mas masarap bumalik sa iyo na wala kaming bitbit na sama ng loob. At salamat po dahil minsan pa pinaalalahanan mo ang mga anak kung paano ba dapat tratuhin ng tama ang kanilang mga magulang. Muli po, sa kabuuan ng mensaheng ito, ikaw lamang po yung nataas, naluwalhati at napapurihan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.